ngayon nga po, kung mapapansin nyo itong public market dito sa Balagtas, Bulacan, ay binakuran nga po ito at may karatula na po na forbidding yung mga materyales. Ibig sabihin yung maaaring mapakinabangan ay ipapabid po ng lokal na pamahalaan para maalis at kung sakasakali ay dito po muling tumayo itong bagong public market. Sabi po ng Bureau of Fire Protection ay maliit na bahagi na lamang po dito sa lugar ang walang kuryente at halos naibalik na po ang supply ng kuryente mismong sakaling ito. At dahil nga po sa pagkakaroon dito ng malaking sunog ay hindi po maiwasan yung pag-usyoso ng ilang mga residente. Kaya naman yung daloy po ng trapiko dito ay bahagya po nagsisikip lalo pat pag tumatapat dito sa mismong public market. May konti po tayong sunog kanina na naabutan pero ngayon sa mga oras na ito habang nagpabalita tayo ay wala na po yung manipis na usok nating nabutan. Sa puntong ito, makakasama po natin si Fire Superintendent Romeo Rillo. Siya po yung hepe ng Bureau of Fire Protection dito po sa Bulacan. Magandang hapon po sa inyo, Superintendent. Magandang hapon po. Apo, at sa ngayon po ay kumusta pong update sa investigasyon na ginagawa po ng BFP? Yung sa aming investigasyon, nasabi ng ating mga testigo at investigador, nagsimula sunog doon sa money changer, Ayon sa nagatid na impormasyon, 3 araw na nakasara ito, bukas yung mga electrical appliances, naka-plug, ipinalalagay nating nag-overheat. Apo. At iyon ay napapaligiran ng mga tela, damit, kaya mabilis ang pag-spread ng fire. Apo, sa ganung sitwasyon, sa ganung kaso, na pinpoint ba, masasabi na pinpoint agad yung kung sino man yung accountable sa sunog na ito? Hindi, isa sa possible cause of fire. Mayroon pa ibang angulo titingnan. Ano pa yung ibang tinitingnan? Kasi pagdating ng mga bumbero dito, malawak ang sunog, malawak, mabilis ang spread ng fire. Siguro, titingnan din natin dyan kung sinadya ba o pinagplanuhan. Pero sa ngayon, ang impormasyong nakuha natin, yung isang pwesto. Ng money changer. Oo, pero hinahanap pa natin yung may-ari, hindi pa nagpapakita. Apo, yung pong estimate ng damage ng Bureau of Fire Protection, tumaas na ho ba mula sa kagabi? Opo. Kinukorek ko lang, parang nagkamali kami kahapon. Ayon sa pag-uusap namin ni Mayor, pati yung mga may-ari ng sunugan, mahigit 550 stall pala to. At medyo mahal yung mga paninda nila. At sa bagong renovation ito, diniklara ni Mayor na 150 million. At sa justification niya, parang kumbisido rin tayo, Pero subject for re-investigation pa rin. Opo, at yung sitwasyon kanina, sumiklab ulit, kahit pa napula na kahapon, yung posibilidad na maulit po yun, ano po ang tingin dito ng BFP? Hindi, yung pagsiklab, normal yan, Ang tawag doon, rekindle fire, Opo. Kasi merong sunog dyan na hindi ma-penetrate ng bumbero kasi natatakpan ng mga yero. Opo. Natatakpan ng yero. Apo. Pero nagpa-standby naman tayo ng fire truck. Apo. Nagpa-standby tayo ng fire truck, continuous firefighting operation para hindi na siya katakutan ng mga tao. Opo, so initially dito ulit gigibayin itong mga bakal na ito, itong mga support na ito, tapos malamang dito ulit itayo yung bagong public market. Ganun ba pakiusap ko kay Mayor, hayaan niya muna na mag-imbestiga ang BFP, Kasi ongoing pa investigation. Itong pinaskil ni Mayor na forbidding, wag muna. Hindi muna, para hindi magalaw yung mga ebidensya. I-allow niya muna ang aming mga arson investigator na mag-imbestiga to determine the real cause and origin of fire. Opo, at itong, yun nga po, yung ganitong investigasyon, mga gaano po itatagal? Kailangan mabilis to kasi nasa public places tayo. Ayaw din ni Mayor na mapinsala mga tao rito, mataong lugar ito. Kaya nga binakuran niya, Maganda rin itong ginawa niya, binakuran niya para may iwasan na may masaktan. Apo, siguro panguling salita po, paalala sa mga kababayan natin, ngayon mainit yung panahon. Salamat, ang weather condition ngayon, mainit, Ang paalala natin, iwasan ninyo ang overloading at saka sobrang gamit ng mga electrical installation. Pag nag-trip o bumigay yung mga electrical installation ninyo, ipagawa nyo kaagad. Mag-general cleaning tayo, mag-inspection tayo, at mag-comply tayo sa safety requirements. At i-memorize ninyo po number ng bumbero para immediately maka-respond kami kaagad. Maraming po salamat, sir. Salamat po. Si Fire Superintendent Romeo Rillo, siya po yung hepe ng Bureau of Fire Protection dito sa Bulacan.